Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Showbiz Chikadoro. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Showbiz Chikadoro, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Showbiz Chikadoro. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Chikadoro at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Sa isang press statement, sinabi ng NTC na naglabas na ito ng show cause order na may 30 days na suspension order na may petsang 19th of December 2023 laban sa Suarasag Media Corporation, Suarasag, na may business trade name na Sunshine Media Network International o SMNI. Inutusan ng NTC si Suarasag na ipaliwanag ng nakasulat sa loob ng 15 days mula sa pagtanggap nito, kung bakit hindi ito dapat bigyan ng administratibong parusa para sa di umano'y paglabag sa kondisyon ng mga autoridad nito na sumunod sa lahat ng batas, tuntunin at regulasyon ng lupain. Ang pagsususpinde ng SMNI ay matapos maglabas ang Movie and Television Review and Classification Board ng 14 na araw na preventive suspension sa dalawang palabas ng SMNI pagkatapos ng pagsusuri at pagsisiyasat sa mga pinaghihinalaang paglabag sa kanilang nilalaman. Sa isang release, sinabi ng MTRCB na ang mga palabas na gikan sa masa, para sa masa, at laban kasama ang bayan, ay sinuspinde simula ika-18 ng Desyembre, upang maiwasan ang higit pang mga paglabag o protektahan ang interes at kapakanan ng publiko. Dahil dito hindi napigilan ni Senator Amy Marcos ang kanyang saloobin at tuluyan ng binanatan ang NTC dahil ayon sa kanya ay, sino ang takot sa SMNI? Anong mga media entities ang mananatiling nagtataguyod ng kalayaan ng pamamahayag, pananalita at pag-iisip? Bakit natin kailangang ipasara ang lahat ng hindi sumasang-ayon sa atin? Hindi man lang binibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Paano nangyari na naglabas ng show cause order ang NTC sabay bigay ng 30 na araw na suspensyon? Nakapagtataka, takot ba tayo na baka tama ang SMNI? Takot ba tayo sa katotohanan? Malinaw sa mga tanong ni Senator Amy Marcos na hindi dumaan sa due process ang pagpapataw ng suspension sa SMNI kaya naman nasabi ng senadora na may ikinatatakot ang mga ito sa pagsasalita ng nasabing network. So gusto nila dito na masuspinde ang SMNI. Kung isususpinde nila yung SMNI, bakit papahayag sila ng damdamin talaga nila na nararamdaman ngayon natin sa bansa? No? At saka yung mga sinisiwalat nila yung ang mga politiko na ganito, ganyan, na mayroong hindi magandang ginagawa sa bansa, o yung ano, di ba? Alam nyo kung tutuusin, no? Diyan katulad dyan. So, ito parang usapang MTRCB to, NTC, ganyan. Iba naman kasi ang sitwasyon ng SMNI sa mga sinususpinding programa. No? Katulad sa noontime show, di ba? May mga sinususpindi dyan is yung mga kabastusan, yung talagang wala kang mapupulot na aral. Yung talagang malalaswa. Pero ito ay nagpapahayag, no? Pagpapahayag to nagbabalita to, na karapatan din namang malaman ng mga tao kung ano yung binabalita nila, na hindi ibinabalita kadalasan sa mainstream media. Although may mga kasamang pagtira na ginagawa minsan o hindi natin inaasahang mga nalalaman doon, no? Na mga impormasyon, no, na hindi natin nalalaman sa mainstream, is doon natin nakikita. Ngayon, kung ipapatigil nila yung SMNI, ibig sabihin niyan is gusto nilang mapahinto o hindi malaman ng taong bayan yung totoong balita na gusto nilang malaman. 'Di ba? Parang iniiwas nila. Ano yan pagpapahayag nagpapahayag ka diyan tsaka nagbabalita ka No, hindi naman mawawala dyan yung mga kung ano yung masabi, di ba? Kung baga, nasanay ba sila sa mga balita na kailangan binibaby pa yung binabalita nila? Di ba? Si Joy Cruz ay may komento din na aniya ay, HOR urged NTC to suspend the operation of SMNI. NTC issued an order suspending SMNI for 30 days just now. The real president is in HOR.
Ayon naman kay Mr. J. Sonza ay, noong tumakbong presidente si BBM, bukod tanging SMNI lamang ang nagbigay ng 100% na support sa kanya. Ngayon gusto niyang ipasara. Samantala, ang well-known influencer na si Real Talker ay nagbigay naman ng comment, reaction sa isang video mula sa SMNI na tiyak isa ito sa mga ayaw marinig ng mga makakaliwa sa kamera. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Ayan na. Ngayon, ang tanong ng taong bayan, bakit nila gustong atakihin ang CPP, NPA, NDF at ni Speaker Martin Romualdez, hindi na lamang si Pangulong Duterte at si Inday Sara Duterte at si former President GMA para matanggal itong mga political alliances na ito. Gusto na rin ng CPP, NPA, NDF at ni Speaker Martin Romualdez na tanggalin po ang source of support information na nagbibigay lakas loob sa mamamayan na tumindig at tumulong sa pamahalaan at lumaban sa CPP, NPA, NDF. Ang pagtanggal sa equation ng ating kababayan na magkaroon ng SMNI at tanggalin ito on air, kagaya ng kanilang attempt ngayon na ipa-review ang franchise ng SMNI at busalan ang SMNI the way they were able to handle in special operations lahat ng media na kukontrol na nila. Kanino po bintaha ang pinakamalaking makukuha kapag nawala ang SMNI? Kung papayagan ito ng mamamayan at hindi tayo kikibo at titindig. Makikinabang ng malaki dyan ang CPP, NPA, NDF sapagkat wala na pong maglalantad ng kanilang ginagawa at magpapatuloy itong political alliance nila. So ayun nga, no? May binabanggit na. No? Maliwanag ang sinabi at pahayag ni Ka Eric dito sa kanyang sa SMNI News, no? So maliwanag pa sa sikat ng araw na totoo lahat ng mga sinasabi nila. Kasi gusto nilang busalan ang bibig ng lahat ng nandyan sa SMNI na nagpapahayag o kaya nagpapatunay na ito ang ginagawa ng CPP, NPA, NDF, lalo na yung tatlong nandyan sa Kongreso na sumusuporta at dumidepensa sa CPP, NPA, NDF na alam naman nila na sila ang sibilyan, mga sundalo at mga pulis at umaambos sa ating mga EFP, okay, sa kabundukan. So ngayon ang pahayag parang ang mas lalong lumakas sa yung tatlo no. Hindi na natin babanggitin kung sino yung tatlong yun. Alam nyo naman yun kung sino-sino sila. Pero parang lumakas ang loob nila, hindi katulad ng dati. Hindi ba? Halos lahat pag kinakalaban nila, halos wala nang kumukontra sa kanila ngayon. Parang hindi na sila ngayon. Yung parang hindi na sila, yung hindi pinapansin. Di ba? Kaya minsan lumalakas ang loob kasi syempre may mga taong nasa likod nila. O sige, bumanat kayo ng bumanat ng ganyan. Diba? Susuportahan ko kayo. Kasi kung walang tao sa likod nila, hindi sila maglalakas ng loob na ganon, kumilos o umaksyon sa loob ng diba? Hindi sila lalakas ng loob na ganon. So, saan sila kumukuha ng lakas ng loob? Kaya mga katunay, ano sa tingin nyo, saan sila kumukuha ng lakas ng loob doon sa tatlong yon? Alam nyo na kung sino yun. ni Ka Eric, tunay yan. Kaya tutulong-tulungan ang Kongreso, Senado at lahat ng sangay ng gobyerno para ipasara ang network na totoong nagbabalita at totoong naglalabas ng mga totoong balita, di ba? So ang gusto nila ay busalan, gusto nila patahimikin, gusto nila alisin, di ba? Kung ang SMNI na lang ang naglalabas ng totoong balita, paano na kami? Paano na ang taong bayan? Paano na ang mamamayang Pilipino na umaasa na malalaman namin ang mga nangyayari dyan sa gobyerno? Magiging katulad na lang ba tayo ng unang panahon? Ng panahon ni Cory Aquino? Ni Noynoy Aquino? Ng mga sumunod o kaya mga past president? Diyos ko. Oo nga, syempre, pag nawala yung SMNI, alam naman natin kung paano magbalita yung SMNI at marami nga tayong nalalaman dyan sa programa na yan. Yung mga hindi natin malaman sa mainstream media is nalalaman natin dyan. Dyan nila inilalabas. Meron silang pinagtatanggol, meron silang binabanatan dyan. At saka rekta kung rekta silang bumanat dyan.
no? At talagang ipinapaalam nila sa taong bayan kung ano yung nangyayari sa bansa. At ayun naman talaga ang kailangan natin na balitaan. Yung kung ano na ang lagay ng bansa natin. Pero kung hahadlangan yung isang programa na alam natin na nagbibigay ng balita sa atin, no? Para malaman natin yung nangyayari. Kasi kung aasa tayo, 'di ba? Hindi ko naman nilalahat ng mainstream media, pero syempre, meron minsan sila kasing kinikilingan at meron silang iniingatan. Unang-una syempre yung network nila. Iniingatan nila 'yan. Pangalawa, syempre, medyo kasi may mga pakikisama 'yan eh. Ibig sabihin ng pakikisama, meron silang mga manok nakadikit sa, 'di ba, alam mo na, minsan sa government, ganyan. Medyo umiiwas sila sa ganyan. Umiiwas pusoy kumbaga. Pero ang SMNI is nakikita naman ako, nanonood ako niyan, parang walang kinikilingan niyang programa na yan. Talagang banat kung banat. Tsaka nandiyan dyan si FPRRD, napapakinggan ko, napapanood ko yung mga sinasabi niya dyan. Diba? So kung ipapasara yan, ano ang mangyayari? Parang syempre is hinahadlangan mo yung malayang pamamahayag. Yung hinahadlangan mo yung karapatan ng mga tao na malaman ng tunay na balita na nangyayari sa bansa natin. Ayun yun eh. Parang natatakot na may malaman ba ganito yung mga taong bayan, ganyan. Sa akin is ito, nagbibigay tayo ng opinion tungkol sa gusto nilang mangyari sa SMNI. Siguro kung wala ka namang kinatatakutan is hindi mo na dapat yan pasara o ipasuspinde o ganon, di ba? Kung talagang hindi totoo ang ibinibintang sa'yo, kung ikaw man na nagiging topic dyan sa SMNI, patunayan mo na inosente ako. Kasi once na ipasara yan, o pag initan niyang SMNI, ang ibig sabihin niyan is hindi mo gustong madinig kung ano yung sinasabi nila dyan o hindi mo gusto silang makita. Imbis na sagutin mo yung mga tinatanong nila dyan o yung ibinibintang sa'yo, is ganyan na magiging action mo. Mapapasara mo ang SMNI, mapapasara nyo o mapapasuspindi nyo, pero ang tenga ng taong bayan at ang mata ng taong bayan ay hindi magsasara. Hirap talaga ang mangyayari kung babaliwalain ng taong bayan ang mga salitang nanggagaling sa SMNI, nanggagaling sa bibig ng ating dating mahal na Pangulo na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang mga kadre na nagbalik gobyerno na nagpapatunay na totoo nga ang mga kabulastugan, ang kidnapan, ang brainwashan ng mga utak ng mga kabataan dyan sa mga kolehiyo. Diba? Hindi natin dapat ipawalang bahala ang mga nangyayari, lalo na kailangan natin malaman ang mga nangyayari sa gobyerno. Tama naman. Lalo na ang paggasta ng pera ng taong bayan. Kailangan natin yan malaman, kailangan natin ng liquidation dahil hirap na hirap ang Pilipinas umahon. Hirap na hirap ang Pilipinas umahon dahil sa mga buhayang naandyan sa gobyerno. Lalo na yung mga congressman, dyan sa kongreso, ang mga sumusuporta sa mga hinayupak na mga NPA na yan. Ang mga taong sumusuporta, ang mga naandyan sa gobyerno na pasekretong sumusuporta, na tunay na kriminal ng bayan, naandyan lang sa gobyerno. At ang hirap pa dyan, alam na ng ating mga congressman at ating mga senador na malapit ng damputin, hindi pala nila ginagawa. Kasi bakit? Due process pa at hindi pa napapatunayan. Kailan nyo mapapatunayan yan? Kung ubos na ang mamamayang Pilipino at wala nang magtatangkang lalaban sa pagkapresidente dahil takot na. Yun lang. Ang hirap sa inyo. Kaya ganyan na nangyayari. Kaya talaga si BP Sara, yung mga Duterte, is hinaharang din nila yan eh. No? Sa tingin ko lang. Kasi iba ang pananaw ng mga Duterte kapag naupo na naman sila dyan sa Malacanang. Siyempre, natapos na yung term ni PBBM. Duterte, kung sakaling manalo si BP Sara, malalagay na naman sa alanganin yung kumalabang kay BP Sara. Diba? Siyempre, a-action na ni BP Sara lahat yan. Siyempre, presidente ka na. Gagawin mo na ang gusto mo. At yung alam naman natin kung ano yung gusto niyang mangyari is ang maging malinis ang Pilipinas, maging maayos. Yun ang ayaw ng iba na mangyari. Kung ikaw kasi nakikiisa ka
sa pananaw ni Vice President, no, hindi ka mag-iisip o hindi ka aaksyon ng hindi maganda sa kanya. Kasi mas maganda nga sa pandinig mo yun na gusto niya maging maayos, ganito, ganyan. 'Di ba? Pero kung ikaw talaga is ayaw mo, gagawa ka ng hindi maganda. Yung ibig ko sabihin na hindi maganda, kokontrahin mo siya, gagawa ka ng paraan para masira o bumagsak siya. Ganun yan. Para hindi siya ang maupo. At ang maupo ay ang manok nila na pwedeng kumonsinti sa kung anong gusto nila. Pinagdidiinan nyo na kayo ang boses ng sambayan ng Pilipino. Pero anong nangyayari? Kayo lang ang boses ng pamilya nyo at kaalyado nyo. Hindi nyo man lang iniisip na meron pang mga tao sa baba. Meron pang mga tao sa laylayan na umaasa sa inyo, umaasa sa gobyerno. Kaming mga tao ang nagpapasahod at nagbibigay ng tamang buwis, tamang tax. Pero kayo, waldas lang kayo ng waldas, mga hinayupak kayo. Iba pa nga, pag ikaw hindi ka nakakapagbigay ng buwis sa tamang oras, talaga hinahabol ka pa. Diba? Minsan pinipilit ka. Ay, nako. Diba? Kaya sana, yung taong bayan, huwag nating hayaan na gawin ito sa SMNI. Kasi bakit? SMNI na lang ang nagbibigay ng pag-asa sa atin na makamit natin kung anuman ang mga nangyayari sa gobyerno at ang totoong mangyayari. Okay? Kaya huwag nating hayaan na busalan at ipasara, shutdown ang ating inaasahang network kung saan nagsasalita ang ating mahal na Pangulo. Di ba? Kaya wag nating hayaan na gawin nila yan. Dahil hindi na tayo katulad ng kay Cory Aquino, Noynoy Aquino, dahil mulat at gising na ang taong bayan. Hirap niya, no, sa nangyayari ngayon, baka magkagulo pa yan eh. Di ba? At ipaglaban natin, hadlangan natin ang kanilang mga plano para sa atin din naman yan, para sa future generation ng ating mga anak at ng mga anak natin. Diba? May punto naman si Kuya. Dapat ganun tayo katapang. Kung si Pangulong Duterte man ay natitirang matapang na tao, dapat patapangin pa natin siya sa pamamagitan ng ating 100% na suporta. Bigay natin sa kanya lahat. Dahil alam natin na ang mga Duterte ay ginigipit lang nila, tinatanggalan nila ng boses at gusto nilang busalan ang bibig. Hindi magpapabusal ang Duterte family. Lalaban at lalaban yan dahil alam nila kung sino ang kalaban, kung sino ang tunay na kriminal at kung sino ang tunay na gustong magpabagsak sa gobyerno. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Showbiz Chikadoro. Ayun, at si Mr. Real Talker. Real Talker din, akala ko si Mr. Real Talker isa, pero Real Talker din siya. Ayan natunghayan nyo ngayon mga katunay yung mga sinasabi niya. Pinaliwanag niya nga, islabag din sa kalooban niya, no, na mawala ang SMNI dahil dyan nga tayo kumukuha ng mga tunay na balita at kaalaman na nangyayari sa bansa natin ngayon. Kayo mga katunay, pabor ba kayo na mawala ang SMNI? O yan, comment po kayo sa comment box mga katunay. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!